Sa liblib na kabundukan ng Mountain Province, kung saan ang mga rice terraces ay tila mga hagdan paakyat sa langit, may isang dalagang namumuhay ng mag-isa. Siya si Trisha, ang kasalukuyang tagapangalaga ng isang maliit na taniman ng kape na minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Para sa mga kapitbahay niya, isa siyang kakatwang nilalang. Siya ang dalagang binansagang kausap-ulap dahil sa matindi niyang paniniwala na ang biyaya ay nagmumula sa kalangitan. Ngunit para kay Trisha, ang paniniwala sa biyaya ng langit ay hindi kabaliwan. Ito ang tanging pamana na mas mahalaga pa sa lupang kanyang inaalagaan. Ang bawat umaga para sa kanya ay may sariling himig. Ito ay simponya ng malamig na hangin na humahaplos sa mga dahon ng mga pine tree, ng huni ng mga ibon, at ng sagradong katahimikan. Nakatayo sa labas ng kanyang bahay kubo, ramdam niya ang panunuot ng lamig sa kanyang mga braso. Sa kanyang harapan, ang mga ulap ay tila isang tahimik na karagatang bumabalot sa puktok ng kabundukan. Inay, isa na namang umaga, bulong niya sa sarili. Narinig mo pa rin kaya ako? Hawak ko pa rin ang pangako mo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, nilalasap ang amoy ng basang lupa at hamog. Mula sa kanyang mga labi, lumabas ang panatang iniwan ng kanyang ina, mamasalitang naging kalasad niya sa gutom, lamig at pangungutya sa bawat butil ng kapeng tumutubo sa lupang ito. Pabulong niyang dinarasal. Dito dumadaloy ang biyaya at pagmamahal ng mga ninuno. Sa di kalayuan, natanaw siya ni na Aling Iska at Mang Tonyo mula sa kanilang bahay. Ayan na naman ang kausap-ulap natin, Sela, bungad ni Mang Tonyo, sabay higop sa kanyang kape. Sino na naman kaya ang kausap niyan, ang puno ng pino o ang hamog? Hayaan mo na, Tonyo, sagot ni Aling Iska habang umiiling. Ang inaalala ko lang, baka tuluyan ng masiraan ng bait. Naaalala mo ba noong isang taon, yung negosyanteng tagapatad na gustong bilhin ang lupa niya? Malaki na sana ang pera niya ngayon. Oo nga pala, sabi ni Tonyo. Kung tinanggap niya yon, baka nakapagpatayo na siya ng disenteng bahay at hindi na tumitira sa kubo na malapit ng gumuho. Ano pa bang aasahan niya sa kapirasong lupang yon? Ano kaya ang nakikita niya sa mga ulap na yan? Naisip ni Aling Iska. Kawawang bata ang laging sinasabi, hindi daw mabebenta ang alaala. Naku, ang alaala ba mailalagay sa kaldero at maisasaing? Ang ina niya, kahit may mga paniniwala, masipag at marunong magbanat ng buto. Itong si Trisha parang puro paniniwala na lang. Ang sabihin mo, Sela, nagiging tamad, giit ni Tonyo. Inaasa sa Panginoon ng swerte. Tingnan mo ang taniman niya ng kape. Halos mamatay na. Tayo, pagod na pagod sa pagbubungkal para lang may makain. Pero siya, naghihintay lang ng himala. Bawat bulong nila, kahit papilit na hinihinaan, ay tila isinisigaw ng hangin patungo sa tenga ni Trisha. Bawat salita ay mas matalim pa sa patalim. Kausap-ulap, baliw, tamad, umalingaw-ngaw sa isip niya. Hindi ninyo naiintindihan dahil ang tinitingnan ninyo ay halaga sa pera. Ang nakikita ko ay halaga sa buhay. Sabi mo, inay, ang lupang ito ang ating ugat. Kapag pinutol natin ito, matutuyo tayo at mamamatay. Iyon ang hindi nila maintindihan. Nagpasya siyang magpatuloy sa paglalakad pababa sa mabatong daan. Kinailangan niyang dumahan sa tapat nila. "Oh, Trisha, magandang umaga," bati ni Aling Iska na may matamis ngunit mapanuksong ngiti. "Ang aga mo yata, may ibinulong na bang magandang balita ang kabundukan?" Napahinto si Trisha at ngumiti ng pilit. "Magandang umaga rin po, Aling Iska." "Wala naman po. Ginagawa ko lang ang dati kong ginagawa." "Ganoon ba?" sabi ni Aling Iska. Sinisipat siya mula ulo hanggang paa. "Narinig ko kasing may inuusal ka kanina. Baka panalangin para umulan ng pera?" "Abay kung ganoon, sabihan mo ako para makasabay ako." Sabay tawa nito ng malakas. Sakto namang dumaan ang isa pa nilang kapitbahay na si Mang Pilo. "Narinig ko yan, Aling Sela. Tama ka.
Trisha iha, pakinggan mo ang mga nakatatanda. Para din naman sa ikabubuti mo yan. Sabi nito. Lalong lumakas ang loob ni Aling Iska. Tita mo, hindi lang ako ang nagsasabi. Bakit hindi mo subukang magtanim ng kamote o repolyo? Kahit yun man lang, sigurado may aanihin ka. Iyang kape mo, baka abutin pa ng ilang taon bago mamunga, kung mamumunga pa. Bakit kailangan ninyong maging ganito? Tanong ni Trisha sa isipan. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng payapa at tuparin ang bilin ni inay. Isang mahinahong sagot ang lumabas sa kanyang bibig. Salamat po sa payo ninyo. Aling Sela, Mang Pilo, ngunit ang kape po ang ipinagbilin sa akin. Dito po nakatali ang panata ng aming pamilya. Hindi ko po ito maaaring talikuran. Inaasan siya ng kilay ni Aling Iska. Panata, nako iha, ang panata hindi nakakain. Ang tiwala hindi isinasanla sa tindahan. Huwag mong iasa ang buhay mo sa mga bagay na hindi mo nakikita. Sige, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang lalapit sa amin kapag yala ka ng maisain. Tinalikuran na siya ng mga ito. Naiwan si Trisha na ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa kanyang kapihan, bumungad sa kanya ang malungkot na katotohanan. Ang mga puno ng kape ay payat, ang mga dahon ay naninilaw, at ang lupa ay bitak-bitak. Dito sa gitna ng kanyang lupang ninuno, naramdaman niya ang pulso ng kabundukan. Isang mahinang pintig, tila pagod at nanghihina, tulad niya. Umupo siya at hinaplos ang lupa. Huwag po kayong mag-alala. Bulong niya sa lupa, sa mga puno at sa hangin. Hindi ako susuko, kahit anong sabihin nila, hanggat may butil ng kape. May biyayang galing sa mga ninuno. Sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang kakaibang init na gumapang mula sa lupa patungo sa kanyang mga kamay. Isang halos hindi maramdamang pag-asa. Ito ang kanyang lakas, ang pananampalatayang siya lang ang nakakaunawa. Sa isang mundong puno ng pangungutya, ang mga salita ni na Aling Sela at Mang Cardo ay parang mga tinik na bumaon sa puso ni Trisha kahit pa lumipas na ang ilang oras. Upang pawiin ang bigat sa kanyang dibdib, nagpasya siyang maglakad-lakad palayo sa kanyang taniman, patungo sa gubat ng mga pine tree kung saan ang hangin ay mas malamig at ang tanging maririnig ay ang sarili niyang mga yabag. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tabi ng isang mabatong sapa kung saan ang tubig ay umaagos ng malinaw at payapa. Sana ganito na lang din kapayapa ang isip ko, bulong niya sa sarili. Sana ang masasamang salita ay kayang anurin ng tubig. Habang nakaupo siya sa isang malaking bato, may narinig siyang ingay. Hindi ito tunog ng ibon o ng hangin. Isang mahinang halinghing, puno ng takot at sakit. Sinundan niya ang tunog at sa di kalayuan, natanaw niya ang isang grupo ng mga bata. Nagtatawanan sila habang may binabato sa isang gumagalaw na bagay sa lupa. Lumapit si Trisha at ang kanyang pagtataka ay napalitan ng galit. Hoy, anong ginagawa ninyo? Tigilan niyo yan! Nagulat ang mga bata. Ang isa sa kanila, isang batang lalaki na may hawak na tirador, ay humarap sa kanya. Wala po Ate Trisha, aso lang po yan. Ang pangit po kasi baka may sakit. Kahit pa may sakit, matigas na sabi ni Trisha. May buhay yan. Bakit ninyo sinasaktan? Mga bata talaga, sabi ng isip ni Trisha, puno ng pagkadismaya. Natututo na agad ng kalupitan. Sino kaya ang nagturo sa kanila nito? Nakita niya ang aso. Isang payat na puting aso nanginginig sa takot. Ang balahibo nitong dapat sana'y malinis ay puno ng putik at ilang sugat na dinudugo. Umalis na kayo, sigaw ni Trisha. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa mga magulang ninyo. Nagkatinginan ang mga bata at mabilis na nagtakbuhan palayo. Iniwan ang kawawang hayop. Dahan-dahang lumapit si Trisha. Bawat hakbang ay maingat. Shh! Huwag kang matakot, mahinang sabi niya. Hindi kita sasaktan. Ako si Trisha, kaibigan ako. Tumingin sa kanya ang aso at sa mga mata nito. Nakita ni Trisha ang isang kakaibang lalim. Isang uri ng pangunawa na hindi niya pa nakikita sa isang hayop. Kawawa ka naman, naisip niya. Sino kaya ang nag-iwan sa'yo dito? O baka naman naligaw ka lang? Umupo si Trisha sa tabi ng aso, hindi ito hinawakan.
Gagamutin natin yung mga sugat mo, ha? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Pumitas siya ng ilang dahon ng bayabas mula sa isang kalapit na puno. Idinikdik niya ito sa pagitan ng dalawang bato hanggang sa lumabas ang katas. Sandali lang ito, sabi niya ulit sa aso na para bang naiintindihan siya nito. Medyo mahapdi siguro sa simula, pero para gumaling ka. Maingat niyang idinampi ang dinikdik na dahon sa mga sugat ng aso. Hindi ito umangal. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya na may pagtitiwala sa mga mata nito. Pagkatapos, sumalok si Trisha ng tubig mula sa sapa gamit ang kanyang mga kamay at ipinainom sa uhaw na hayop. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Trisha. Maliit lang ang bahay ko, simple lang din ang pagkain ko, pero ipinapangako ko, hindi ka na muling masasaktan doon. Dahan-dahang tumayo ang aso. Kahit hirap, sinubukan nitong maglakad at sumunod sa kanya. Binuhat ito ni Trisha. Magaan lang ito dahil sa kapayatan. Dahil sa kaputian mo, tatawagin kitang Dalisay. Bulong niya habang naglalakad pabalik. Dalisay, isang pangalan na sana ay magbigay sa iyo ng bagong simula at siguro para sa aking din. Pagdating sa maliit niyang kubo, inihiga ni Trisha si Dalisay sa isang lumang banig malapit sa pinaglulutuan para hindi ito ginawin. Dito ka muna, magluluto lang ako ng konting lugaw para sa iyo, sabi niya habang hinahaplos ang ulo nito. Buti na lang at dumating ka. Alam mo, kanina lang, sobrang lungkot ko. Pakiramdam ko mag-isa na lang ako sa mundo. Lahat sila, kinukutya ko. Pero ngayon, may kasama na ako. May kaibigan na. Sa mga sumunod na araw, unti-unting gumaling si Dalisay. Lumabas ang tunay nitong anyo, isang asong may malinis at makapal na puting balahibo. Ngunit may napansin si Trisha na kakaiba. Isang umaga, habang naglalakad sila sa gilid ng gubat para manguha ng panggatong, isang usa ang biglang napatigil sa pag-inom sa batis nang makita sila. Sa isang iglap, tumakbo ito palayo na para bang nakakita ng isang malaking panganib. Ano yun? Natatakang isip ni Trisha. Dati naman, hindi sila ganoon kailap. Tinitingnan lang nila ako. Bakit na yon? Para silang natakot. Tiningnan niya si Dalisay na tahimik lang na naglalaad sa kanyang tabi. Dahil ba sayo? Tanong niya rito. Bakit ito takot sayo? Kinahapunan, nang papunta sila sa kabilang bahagi ng bundok, may nakita silang dalawang baboy ramo na naghuhukay ng mga ugat. Gaya ng usa, bigla silang napatigil, nanigas at kumaripas ng takbo papasok sa kasukalan. Pati sila? Bulong ni Trisha sa sarili habang tinititigan ng maigi si Dalisay. Ano ka ba talaga? Isa ka lang namang aso. Mabait ka at maamo. Pero bakit ang mga hayop sa gubat ay umiiwas sa'yo? Umupo si Trisha at hinarap ang aso. Hinawakan niya ang ulo nito at tinitigan ang mga mata. Ang mga mata ni Dalisay ay hindi ordinaryo. Kulay kape ito na may bahid ng ginto at tila may sariling isip. Parang may mga kwento ito mula pa sa panahong hindi pa na ipapanganak ang kanyang mga ninuno. Hindi ko maintindihan, sabi ni Trisha kay Dalisay, na puno ng pagtataka. May dala ka bang hiwaga, isang kapangyarihan na tanging sila lang ang nakadarama? Dumila si Dalisay at dinilaan ang kamay ni Trisha. Natila sinasabing, wag mo nang isipin yon. Napangiti si Trisha. Siguro nga, ang mahalaga, nandito ka. Para sa kanila, kakaiba ka. Pero para sa akin, ikaw si Dalisay, ang tapat at maamo kong kaibigan. Niyakap niya ang aso. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang sinasabi ng mga kapitbahay niya o ang takot ng mga hayop sa gubat. Ang mahalaga, sa gitna ng kanyang kalungkutan at pag-iisa, may dumating na isang kaibigan, isang hiwaga na handa niyang alagaan. Anuman ang nasa likod ng mga mata nito. Isang bukang liwayway, nagising si Trisha na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi lungkot ang una niyang naramdaman. Ang tahimik na presensya ni Dalisay na natutulog sa paanan niya ay nagbigay ng init sa malamig na umaga. Dalisay, gising na, mahina niyang sabi habang marahang hinahaplos ang puting balahibo nito. Oras na para bisitahin ang ating mga kape. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, wala na si Dalisay sa tabi niya.
Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nasaan na siya? Hindi naman siya umaalis nang hindi ko kasama. Mabilis siyang bumangon at similip sa labas. Doon, sa gitna ng kanyang maliit at halos natutuyo ng taniman ng kape Arabica, nakita niya si Dalisay. At ang ginagawa nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Maingat nitong dinidilaan ang bawat puno mula sa tuyot na sanga hanggang sa naninilaw na mga dahon. Anong ginagawa niya? Tanong ni Trisha sa isip. Ang kaba ay napalitan ng pag-alala. Baka may sakit ang mga dahon at iyon ang kinakain niya. Makakasama iyan sa kanya. Dalisay, halika rito, tawag niya. Ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa na tila may sinusunod na isang mahalagang ritual. At dun, isang masamang isipin ang pumasok sa isip ni Trisha. Naalala niya ang mga kwento ng mga matatanda na ang laway ng ibang hayop ay maaaring lason sa halaman. Ang kanyang mga kapitbahay, ang kanilang pangungutya, lahat ay bumalik. Ang tanimang ito, gaano man kalunos-lunos ang itsura, ang tanging pag-asa niya, hindi maaari. Ang pag-alala niya ay naging purong takot. Baka nilalason niya ang mga halaman ko. Itong mga punong ito na lang na natitira sa atin. Ito ang buhay ko. Dalisay, sigaw niya. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay basag at puno ng galit na dulot ng takot. Ano bang ginagawa mo? Tigilan mo yan. Alis! Tumakbo siya palapit at itinaboy ang aso. Nagulat si Dalisay sa kanyang kilos. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nitong kulay ginto ay napuno ng gulat at sakit. Bago ito, mabilis na tumakbo palayo at nagtago sa ilalim ng kubo. Naiwan si Trisha na nakatayo sa gitna ng taniman. Nanginginig. Tiningnan niya ang mga halaman. Hinaplos ang mga dahong pasapa sa laway ni Dalisay. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Wala na, hagulgul niya, napaluhod sa lupa. Pati ba naman ikaw, Dalisay? Akala o kaibigan kita. Bakit mo sinira ang huling pag-asa ko? Buong araw, hindi lumabas si Dalisay sa pinagtataguan. Si Trisha naman ay hindi na bumalik sa taniman. Dala ng takot na makita ang tuluyang pagkamatay ng kanyang mga puno. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa pangungutya ni na Aling Sela. Ito ay bigat ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa loob ng kubo at tinitingnan ang natirang bigas, isang pambihirang halimuyak ang pumasok sa siwang ng kanyang bintana. Anong amoy yon? Naisip niya. Amoy bulaklak, pero hindi pamilyar. Mas mabango pa sa sampagita, mas matamis pa sa rosas. Dinala siya ng kuryosidad sa labas. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng bango at ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala pabalik sa lugar na iniiwasan niya buong araw. Ang kanyang taniman sa liwanag ng bilog na buwan, isang tanawin ang bumungad sa kanya na halos ikaluha niya sa gulat. Ang mga puno ng kape, ang mga payat at natutuyong puno kaninang umaga, ay hitik na hitik ngayon sa libu-libong puting bulaklak. Ang mga ito'y kumikinang sa liwanag ng buwan na para bang mga bituing na bumaba mula sa kalangitan at dumapo sa bawat sanga. Imposible, bulong niya. Paano nangyari to? At sa gitna ng namumulaklak na taniman, nakita niyang muli si Dalisay. Dahan-dahan itong naglalakad, ngunit ngayon, hindi na mga dahon ang binidilaan nito. Sa bawat bulaklak na madaanan, marahan itong binidilaan at ang dila nito ay nagiiwan ng maninipis na patak ng hamog na lalong nagpapakislap sa mga bulaklak. Noon niya naintindihan. Hindi niya nilalason, ginagamot niya pala. Ang dila niya ang nagbigay buhay sa kanila. Habang pinapanood niya ang hiwagang nagaganap, isang tinig ang narinig niya. Hindi sa kanyang tainga, kundi sa loob ng kanyang isipan. Ang tinig ay kalmado, malalim at puno ng kapangyarihan ng bundok. Ang dila ko'y may taglay na hamog ng bundok, biyayang galing sa mga anito. Sa maupusong Dalisay, nagbibigay ako ng kasaganaan.
Napatitig si Trisha kay Dalisay, hindi na bilang isang ordinaryong aso, kundi bilang isang sagradong nilalang. Ang puso niya ay napuno ng hiya sa kanyang ginawa kaninang umaga at nang hindi masukat na pasasalamat. Buong pagsisisi siyang lumapit. Dalisay, patawarin mo ako, hagulgol niya, sa lahat ng masasakit na salitang narinig ko. Sa iyo ko na ibuhos ang galit ko. Mali ako, sobrang mali ako, patawad. Lumapit si Dalisay at isiniksik ang ulo sa kanyang kamay. Tumingala si Trisha sa kalangitan, sa mga bulaklak na parang bituin at sa kaibigan niyang dala ang himala. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, naintindihan niyang ang panatang iniwan ng kanyang ina ay nagsisimula ng magkatotoo. Ang himala ng pamumulaklak ay simula pa lamang. Sa loob lamang ng ilang linggo, isang bagay na karaniwang inaabot ng maraming buwan, ang mga puting bulaklak ay naging mga bunga. At hindi ito ordinaryong mga bunga. Ang bawat isa ay kulay pula na tila ruby at sa sinag ng araw, kumikislap ito na parang may sariling ilaw sa loob. Isang umaga, habang nag-aani, hindi mapigilan ni Trisha ang mamangha. Dalisay, tingnan mo, sabi niya sa asong tahimik na nakabantay sa tabi niya, habang hawak ang isang sama na hipik sa bunga. Dati kailangan kong hanapin ang mga namumulang bunga. Ngayon sila na ang kumikinang para makita ko. Salamat, Panginoon, bulong niya sa sarili. Salamat sa biyayang ito. Ang dating isang bayong na ani ay naging sako-sako. Habang kanyang pinapatuyo at nililinis ang mga butil, isang kakaibang bango ang kumalat sa hangin, isang pinaghalong amoy ng mga pine tree, ng mga bulaklak na namutadtad noong gabing iyon, at ng basag lupa ng Cordillera. Ang balita, tulad ng halimuyak ng kape, ay mabilis na dinala ng hangin. Isang biyahero mula sa Sagada na napadaan ang unang nakaamoy nito. Bumili siya kay Trisha ng isang maliit na supot. Pagdating niya sa bayan, ipinatikim niya ito sa may-ari ng isang maliit na kainan at mula doon nagsimula na ang kwento. Ang kwento ng kapeng hamog ni Trisha. Isang araw, habang nagbabayo si Trisha ng kape sa harap ng kanyang kubo, natanaw niya ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa kanyang taniman. Sila ay mga negosyante mula sa Bontoc at Sagada, mga taong dati ay hindi man lang siya tinitingnan. Ikaw ba si Trisha? Panong ng isang lalaking nakasombrero na tila sinusuri ang kanyang buong pagtatao. Narinig namin sa bayan na mayroon ka raw kapeng walang katulad. Ipakita mo nga sa amin. Heto na, kinakabahang isip ni Trisha. Huwag po sana nila akong pagtawanan. Sani maniwala sila. Ako po si Trisha, magalang niyang sagot. Gusto niyo po bang tumikim? Nagpakulo siya ng tubig at nagtimpla ng kape gamit ang pinakasariwa niyang mga butil. Inabot niya ang mga basong gawa sa kawayan sa mga bisita. Tahimik silang lahat habang inaamoy ang kape. Aba, sabi ng isang babaeng may-ari ng usang lodging house sa Sagada. Ang bango, amoy pa lang, parang nasa gitna ka na ng gubat pagkatapos umulan. Sumimsim ang lalaking nakasombrero. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ano to? Walang pait! Sa buong buhay ko bilang manininom ng kape, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Matamis na may hint ng bulaklak? A pine tree! Dugtong ng isa pa. Parang iniinom mo ang buong kabundukan. Iha, anong klaseng kape ito? Kapeng Arabica po, mahinang sagot ni Trisha. Imposible, sabi ng babae. Nagbebenta rin ako ng Arabica pero hindi ganito ang lasa. Iba ito, espesyal ito. Parang may hiwaga ito. Lahat sila ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Puno ng pagpuri. Oo nga, ang sarap sa lalamunan, hindi magaslaw. Ang linamnam ay nananatili sa dila. Ito ang pinakamasarap na kapeng natikman ko sa buong Cordillera. Hindi sa buong Pilipinas. Napangiti si Trisha, isang tunay na ngiti na ngayon lang muling sumilay sa anyang mga labi. Ang puso niya ay tila lumulutang. Naririnig niyo ba yan, ina? Sabi niya sa kanyang isipan. Gusto nila ang ating kape. Gustong-gusto nila.
Iha, magkano ang isang sako nito? Tanong ng lalaking nakasombrero. Bibilhin ko ang lahat ng ani mo. Sandali, sabat ng babae. Ako ang unang nagpuri. Dapat ako ang makabili. Kailangan ko ito para sa aking mga turista sa Sagada. Kami rin, paalo naman ang mga taga-Bontoc? Nagkagulo sila sa pag-aagawan sa kanyang produkto. Si Trisha, na dati nagmamakaawang bilhin ang kanyang kape, ay nasa gitna ngayon ng mga negosyanteng nag-uunahan para dito. Huminahon po kayo, sabi ni Trisha, sa isang mahinahon ngunit matatag na tinig. Marami po tayong ani, sapat para sa inyong lahat. Nagbigay siya ng isang presyo na patas, sapat upang siya ay mabuhay ng komportable at makapagtanim muli, ngunit hindi sobra-sobra. Walang tumawad, lahat sila ay sumang-ayon at ang ilan ay nadalok pa ng mas mataas. Nang makaalis na sila, dala ang mga sako ng kapeng hamog. Naiwan si Trisha na hawak ang bayad na hindi niya inakalang mahahawakan niya sa buong buhay niya. Tumingin siya sa paligid. Sa kanyang taniman na ngayon ay simbolo ng pag-asa, sa kanyang maliit na kubo, at kay dalisay na tahimik na nakaupo, na para bang alam nito ang lahat mula pa sa simula. Lumapit siya sa kanyang tapat na kaibigan at niyakap ito ng mahigpit. Nagawa natin, Dalisay, bulong niya habang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Ito na ang simula. Salamat sa iyo. Ang dating tahimik na landas patungo sa tahanan ni Trisha ay nabuhay. Araw-araw bago pa man tuluyang magising ang araw, ang simoy ng hangin sa bundok ay pinapabango ng kapeng hamog na hinahanda ni Trisha. Ang amoy na ito ang nagsisilbing tawag sa mga taong matiyagang pumipila, dala-dala ang kanilang mga bayong, supot at ang kwento ng himala ng kape. Ang pila ay hindi na lang basta pila. Ito'y naging tisang tagpuan. May mga turista mula sa malalayong lugar. Mga negosyante mula sa Karatig Bayan at mga kapwa niya taga-Cordillera, lahat ay nagpapalitan ng ngiti at papuri habang naghihintay. Trisha, Iha, isa kang biyaya sa aming lahat. Masayang bati ng isang may-ari ng kapihan mula sa Sagada. Dati nilalangaw ang tindahan ko. Ngayon, hindi na ako magkanda o gaga sa dami ng customer. Sabi nila, ito raw ang pinakamasarap na kape na natikman nila sa buong buhay nila. Sila na mismo ang nagsasabi, yung kapeng hamog ni Trisha ang ipainom mo sa amin. Isang dayuhang turista na may dalang kamera ang lumapit at mumiti ng malapad. Panimula niya habang bapasan ng lalaki niyang mga mata ang taus-pusong paghanga. Miss Trisha, I just have to tell you, aniya, I've traveled to many countries. I've tasted coffee from Colombia, from Ethiopia, from Italy. But this, sabi niya, habang itinuturo ang kanyang baso, this is something else entirely. It's not just coffee. It has a soul. I am not exaggerating when I say this is by far the best coffee I have ever tasted in my entire life. Maging ang mga kabataan ay nakatuklas nito. Ate Trisha, salamat po, sabi ng isang estudyante. Dahil sa kape niyo, mas gising ang diwa ko sa pag-aaral. Mas madali kong naintindihan ang mga aralin ko. Baka dahil dito, makapasa na ako sa exam. Isang matandang lalaki na may tumpod ang marahang lumapit. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang ngiti. Iha, parang gamot ditong kape mo, sabi niya. Kapag iniinom ko sa umaga, nawawala ang sakit ng mga kasupasuan ko. Para akong bumabata ulit. Humalakhak siya ng bahagya. Ang sabi nga ng asawa ko, baka raw engkanto ang kasama mo ritong nagtitimpla. Napuno ng galak ang puso ni Trisha sa bawat papuring naririnig. Nakakatuwa naman, sabi niya sa kanyang isip habang abala sa pagsasali ng mazabutil. Ang dating walang halaga, ang dating pinagtatawanan, na yon ay nagbibigay na ng saya, ginhawa at pag-asa sa iba. Tumingin siya kay Dalisay na kalmadong nakaupo sa isang tabi. Ang mga mata ay tila nagbabantay, isang tahimik na tagapagtanggol. Ninitian niya ito, salamat sa iyo kaibigan, salamat ina, salamat mga ninuno, salamat sa Panginoon. Hindi niyo kami pinabayaan. Isang tanghali, habang abala ang lahat,
Natigil ang kwentuhan. Isang magarang itim na sasakyan na hindi bagay sa baku-bakong daan ng bundok ang huminto malapit sa taniman. Bumaba mula rito ang isang lalaking pamilyar kay Trisha, si Mr. Chen. Mayaman, makisig manamit, ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Trisha. Siya na naman. Ano na naman ang kailangan niya? Trisha, iha, binabati kita, malakas na sabi ni Mr. Chen na parang matagal na silang magkaibigan. Nakarating na sa kapatagan ang balita tungkol sa iyong himala. Sikat na pala ang iyong kape. Nakaka-proud. Salamat po, Mr. Chen. Magalang ngunit malamig na tugon ni Trisha. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nandito ako para tulungan ka, sabi ni Mr. Chen. Iginala ang tingin sa paligid na may halong pangmamaliip. Tingnan mo ang lugar na ito, ang bahay mo. Hindi ito bagay sa isang sikat na tulad mo. Kawawa ka naman dito. Nagbukas ito ng isang itim na maleta. Tumambad sa lahat ang makakapal na tali ng pera. Heto ang pera, pero higit pa dyan ang alok ko. Isinara niya ang maleta at lumapit kay Trisha. Ang habol ko ay hindi na lang ang lupa, Trisha, sabi niya sa isang mas malumanay na tono. Ang habol ko ay ang kinabukasan ng kaping ito. Ako ay isang negosyante. Matagal na ako sa industriya. Alam ko kung paano palalaguin ang isang produkto. Anong ibig niyang sabihin? Naguguluhang isip ni Trisha. Isipin mo, Trisha, pagpapatuloy ni Mr. Chen, ang kanyang mga mata ay namumusap na tila isang manghuhula. Gamit ang mga modernong teknolohiya at makina mula sa Italia, mas mapapabilis natin ang pag-ani, mas mapapasarap pa natin ang lasa, mas dadami ang ating magagawa. Ang kaping hamog ay makakarating sa buong mundo. Maynila, Singapore, New York, ikaw ang magiging mukha nito. Ang dalaga mula sa Cordillera na nagpatikim sa buong mundo ng hiwaga ng Pilipinas. Mas marami tayong matutulungan, mas maraming trabaho. Ako ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay pumayag. Modernong makina? Naisip ni Trisha. Ang hiwaga ay wala sa makina. Nasa lupa ito. Nasa pag-aaruga. Nasa biyaya ng Panginoon. Nasa dila ni Dalisay. Paano niya iyon isasalin sa teknolohiya? Huminga ng malalim si Trisha. Tumingin siya sa mga taong nakapila. Ang kanilang mga simpleng ngiti at pasasalamat. Iyon ang tagumpay para sa kanya. Hindi ang New York o Singapore. Tumingin siya sa mga mata ni Mr. Chen ng diretso. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Maraming salamat po sa maganda ninyong alo, Mr. Chen. Sabi niya sa isang tinig na almado, ngunit buo at hindi matitinag. Ngunit ang sagot ko po ay hindi pa rin magbabago. Ang lupang ito ay hindi maipagbibili. Pagpapatuloy niya. At ang hiwaga ng kape ay hindi nabibili o nagagawa ng makina. Nagmumula po ito sa paggalang sa aming mga ninuno at sa lupang kanilang ipinamana. Ito po ang buhay at hininga nila. Hindi ko po iyon ipagpapalit sa kahit anong halaga o kasikatan. Ang pekeng ngiti sa mukha ni Mr. Chen ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Ang kanyang pagiging maginoo ay nawala. Hindi mo naiintindihan ang negosyo, Trisha. Sayang ang pagkakataon. Isang malaking pagkakamali. Hindi po pagkakamali ang pagtanaw ng utang na loob sa aking pinagmulan. Matatag na sagot ni Trisha. Kung hindi kita makukuhang kasosyo, sabi ni Mr. Chen sa isang nagbabantang tono, sisiguraduhin kong hindi ka na rin makakapagbenta kahit isang butil. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Tandaan mo yan. Tumalikod ito at padabog na sumakay sa kanyang sasakyan. Naiwan si Trisha na nakatayo. Ang puso ay malakas na kumakabog. Ngunit ang kanyang paninindigan ay mas matatag pa kaysa sa mga bundok na nakapaligid sa kanila. Lumapit si Dalisay at marahang umungol, nakatingin sa direksyon kung saan umalis ang sasakyan. Na para bang sinasabing handa itong protektahan si Trisha sa anumang panganib na darating. Ang pag-alis ni Mr. Chen ay nag-iwan ng isang maitim na ulap sa isipan ni Trisha. Ngunit ang araw-araw na pila at ang kagalakang dulot ng kanyang kape sa mukha ng mga tao ay unti-unting nagpawi sa kanyang kaba. Subalit ang tagumpay, tulad ng bango ng kape,
ay may sariling anino, ang anino ng inggit. Sa di kalayo ang bahay, habang pinagmamasdan ang walang katapusang pila. Hindi mapigilan ni na Aling Sela at Mang Tonyo ang pag-aalab ng galit sa kanilang mga dibdib. Tingnan mo nga naman ang buhay, Sela. Bulong ni Tonyo, habang ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa bahay ni Trisha. Tayo tong araw-araw kung magbanat ng buto sa ating taniman ng kamote. Pero ang kinikita natin, kulang pa sa isang araw na benta niya. Ano ba ang meron sa kapeng yan? Namumula sa galit ang mukha ni Aling Sela habang nakatanaw kay Trisha. Bakit siya, Tonyo? Nanggigigil niyang tanong sa asawa. Isang hamak na dalaga na ang alam lang ay kausapin ang ulap. Tayo ang may karanasan sa pagsasaka. Tayo ang masipag. Hindi ito patas. Parang dinadaya niya ang lahat. Dagdag pa niya, swerte lang yan at swerte nawawala rin. O baka naman, hindi lang talaga swerte. Baka may kung anong itim na mahika siyang ginagamit. Sino ba namang matinong tao ang yayaman ng ganoon kabilis? Mahika o hindi, ang pera niya ay totoo. Giit ni Tonyo. Isipin mo, Sela, kung makakuha lang tayo kahit isang sako ng mga butil na yon. Isang sako lang, mababayaran na natin ang lahat ng utang natin sa bayan. Hindi niya iyon mapapansin sa dami ng ani niya. Tama si Tonyo, naisip ni Aling Sela, habang ang kasakiman ay unti-unting lumalamon sa kanyang pag-iisip. Kumuha lang ng bahagi sa sobrang biyaya niya. Hindi naman iyon pagnanakaw, di ba? Pagbawi lang sa swerteng dapat ay para sa amin. Kinagabihan, sa ilalim ng dilim na walang buwan. Dahan-dahang gumapang ang mag-asawa patungo sa taniman ni Trisha. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon ay nagpapakaba sa kanila. Dala ang isang sako, maingat silang pumasok sa pagitan ng mga puno ng kape. Ngunit bago pa man nila mapitas ang unang bungkos ng bunga, isang malalim at mababang ungol ang nagpatigil sa kanila. Mula sa dilim, lumabas si Dalisay. Hindi ito tumatahol, hindi ito nangangagat. Nakatayo lamang ito, humaharang sa kanilang daraanan. Ang mga mata nitong kulay ginto ay tila dalawang baga na nag-aapoy sa kadiliman. Isang kakaibang takot ang gumapang sa kanilang mga ugat. Hindi takot sa aso, kundi takot sa isang bagay na hindi nila maintindihan. Ano ito? Nanginginig na isip ni Tonyo. Hindi ito ordinaryong aso. Para akong tinitingnan ng isang espiritu ng bundok. Tonyo, umalis na tayo. Nanginginig na bulong ni Aling Sela. May mali dito. Nagsisisi na ako. Mabilis pa sa 4:00, silang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Iniwan ang sakong walang laman. Ang inggit nila ay napalitan ng matinding takot. Samantala, sa isang marangyang opisina sa siyudad, ang galit ni Mr. Chen ay hindi pa humuhupa. Hindi pala makuha sa magandang usapan. Bulong niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang litrato ng taniman ni Trisha. Akala ng babaeng iyon ay kaya niya akong talikuran? Ipinakita po sa kanya ang yaman. Ipinangako ang mundo, pero mas pinili niya ang basahan niyang kubo. Isang malaking sampal sa aking pagkatao. Dinampot niya ang kanyang telepono. Rico, malamig niyang utos sa kanyang tauhan sa kabilang linya. Ang usapan natin sa Mountain Province, ituloy niyo ng ngayong gabi. Siguraduhin niyong abo na lang ang daratnan niya sa umaga. Walang ititira. Sa gabing iyon na walang bituin, nagising si Trisha sa amoy ng makapal na usok. Sa pagmulat niya, isang kulay kahel na liwanag ang tumatagos sa siwang ng kanyang bintana. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng sobrang bilis. Sunog, dali-dali siyang tumakbo sa labas. Kasunod si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tanawing bumuhad sa kanya. Ang kalahati ng kanyang minamahal na taniman ay nilalamon ng naglalakihang apoy. Hindi, sigaw niya. Ang boses ay basag sa pagtanis. Ang mga kapi ko, tulong, tulungan niyo ako. Pero walang makarinig sa kanya. Ang tanging sagot ay ang lagitik ng apoy na tumutupok sa kanyang mga pangarap. Napaluhod siya sa lupa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pamana ng kanyang ina, ang biyayang bigay ng Panginoon, nagiging abo sa harap niya. Inay, patawarin mo ako, hagulgol niya sa kanyang isipan. Hindi ko naingatan. Wala na ang lahat. Bakit? Anong kasalanan ko? Ang gusto ko lang ay tuparin ang bilin mo. Naramdaman niya ang pagsiksik ni Dalisay sa kanyang tabi. Isang mainit na presensya sa gitna ng kanyang malamig na pagluluksa. Hanggang sa maubos ang kayang kainin ng apoy. At ang natira na lang ay ang itim na lupa at ang mga kalansay ng nasunog na puno. Sa mga sumunod na araw, si Trisha ay parang isang anyo. Nakaupo lamang siya sa labas ng kanyang kubo, nakatitig sa nasunog na bahagi ng kanyang lupain. Ang dating pila ay naglaho. Ang bango ng kape ay napalitan ng amoy ng abo. Isang hapon, sa gitna ng kanyang pananahimik, tumayo si Dalisay. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa itim at basag-basag na lupa. Dalisay, bumalik ka rito, mahinang sabi ni Trisha. Wala na yan, patay na ang mga yan. Ngunit hindi nakinig ang aso. Umikot ito sa bawat sunog na puno at sa pagtataka ni Trisha, sinimulan nitong dilaan ang mga itim na sanga at katawan ng mga ito. Paulit-ulit na para bang nililinis nito ang bawat isa. Lumipas ang ilang araw. Isang umaga, habang nagwawalis si Trisha, napansin niya ang isang bagay na halos ikahimatay niya sa gulat. Mula mismo sa mamasunog na sanga ng puno, ang mga itim na uling na dinilaan ni Dalisay ay may sumusulpot na maliliit at kulay berdeng mga dahon. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang mga ito. Totoo, mga bagong dahon, mas malusog at tila kumikinang sa sikat ng araw. Isang himala, bulong niya, habang ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mula sa abo, may bagong buhay. Tumingin siya kay Dalisay at sa pagkakataong iyon, naiintindihan na niya. Ang biyaya ay hindi basta-basta nawawala sa apoy. Tumingala siya sa langit at bumulong, "Salamat po, Panginoon, salamat." Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang tapat na kasama. At sa iyo, Dalisay, salamat. Mahigpit niyang niyakap ang aso at bilang tugon, panay naman ang pagdila ni Dalisay sa mukha ni Trisha na tila pinapawi ang bawat bakas ng kanyang mga luha. Ang himalang ito ay nagdulot ng matinding takot at pagsisisi sa mga may masamang hangarin. Ilang buwan ang lumipas. Mula sa pagsubok, si Trisha ay bumangon. Hindi lang buo, kundi mas matatag. Ang himala mula sa abo ay naging isang alamat na dinala ng hangin sa bawat sulok ng kabundukan. At ang kanyang mga puno ng kape na muling isinilang mula sa sunog ay namunga ng higit pa sa inaasahan. Sa umaga, ang pila sa kanyang tindahan ay mas humaba patay sa dati. Isang pamilyar na customer, si Aling Nita, ang napailing na lang sa pagkamangha habang hawak ang kanyang mainit na tasa. "Trisha, iha, heto na naman ako para bumili." Bungad ni Aling Nita. "Yung binili ko kasing butil sa'yo nung isang araw, naubos agad. Alam mo nung mabalitaan ko yung sunog, iniyakan talaga kita. Sabi ko sa sarili ko, paalam na sa paborito kong kape. Pero nung tinimpla ko na sa bahay, yung galing sa bagong animo, Diyos ko po, bakit parang mas sumarap palalo?" Ngumiti si Trisha. "Salamat po, Aling Nita. Idinagdag ko lang po siguro ang lahat ng aking pag-asa sa bawat tasa." "Hindi lang ito pag-asa, iha," sabat ng isang lalaking dayo. "May hiwaga ito. Ang bango niya parang yakap sa isang malamig na umaga. Ang lasa niya, may pahiwatig ng tsokolate at bulaklak. Sa buong buhay ko ng pag-inom ng kape, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ito ang tunay na ginto ng Cordillera." Ang kwento ng kapeng hamog ni Trisha ay sumikat sa buong bansa. Dumagsa ang panga-order mula sa Maynila, Cebu at Davao. Hindi na niya ito kinaya mag-isa. Kumuha siya ng 10 trabahador mula sa kanilang nayon, mga taong dati walang permanenteng hanap buhay. Ganyan lang, Mang Lito, magalang naturo ni Trisha sa isa sa mga bago niyang katulong. "Dahan-dahan lang po sa pagpitas. Piliin lang po natin yung mga hinog na. Ang bawat butil ay mahalaga." "Salamat, Trisha," sabi ni Mang Lito
habang maingat na inilalagay ang mga pinitas sa kanyang buslo. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito sa aming pamilya. Dati, ang asawa ko ay laging namomroblema kung saan kukuha ng pambili ng bigas. Ngayon, may ngiti na siyang sumasalubong sa akin. Tama pala, naisip ni Trisha habang pinagmamasdan ang kanyang mga masisipag na trabahador. Ang biyaya, kapag ipinamahagi mo, mas lalong lumalago. Hindi lang kape ang itinatanim ko, kundi pati pag-asa. Kahit may mga katulong na, ang demand ay patuloy pa ring lumalaki. Nakapagpagawa na si Trisha ng mas maganda at mas malaking tahanan at nakabili na rin ng bagong delivery truck. Ngunit ang mga order ay tila wala pa ring katapusan. Isang gabi, pagkatapos tanggihan ang isang malaking order mula sa isang hotel, napaupo siya sa labas ng kanyang bahay, katabi si Dalisay. Ano ang gagawin ko, Dalisay? Bulong niya sa aso. Sobra na ang mga order. Hindi nating kayang punan lahat kahit dublihin pa ang ani. At ayokong maging rensakim. Hindi tama na sa akin lang mapunta ang lahat na nito. Ang biyaya ay dapat ibinabahagi. Doon pumasok sa kanyang isipan ang diwa ng Og-Ogfo, ang pagtutulungan na tatak ng kanilang kultura. Ang biyayang tinanggap niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat ng magsasaka sa kanilang lugar. Mga kababayan, simula niya habang nakatayo sa harap nila. Ang biyayang dumating sa akin mula sa Kapeng Hamog ay higit pa sa sapat. Ang tagumpay ko ay dapat maging tagumpay ng buong pamayanan. Mula sa karamihan, isang matandang magsasaka ang magalam na nagsalita. Ang kanyang boses ay kumakatawan sa hirap na dinaranas ng marami. Pinahanga mo kami lahat, Trisha. Ang tagumpay mo ay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ngunit ang katotohanan para sa amin ay iba. Ang presyo ng pataba at mga gamit ay laging mataas, kaya't ang aming ani ay halos walang natitira para sa aming pamilya. Iyon po ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon. Nakaniting sagot ni Trisha. Mula sa kinita ng aking kape, gusto kong ibahagi ang biyaya sa inyong mga taniman. Simula po bukas, mamimigay po ako ng libreng organic at dekalidad na pataba para sa lahat. Nagkaroon ng bulungan ng gulat at tuwa. At hindi lang po iyan, dagdag ni Trisha. Nakabili na rin po ako ng mga bagong kagamitan sa pagsasaka, mga bagong araro, pala at mga pandilig. Para po mapagaan ang trabaho ninyo at maparami ang inyong mga ani. Hindi nyo kailangang bayaran. Ang pag-angat ng isa ay dapat pag-angat ng lahat. Naghiyawan sa tuwa ang mga magsasaka. May mga napaiyak sa dala. Napakalaking tulong nito, Trisha. Sigaw ni Mang Cardo. Maraming salamat. Isa kang anghel na pinadala sa amin. Hindi sila makapaniwala na ang dalagang dati nilang kinukutya ay siya palang mag-aangat sa kanilang lahat mula sa kahirapan. Mula sa kanyang kita, nagtayo rin si Trisha ng isang kapihan sa gitna ng kanilang bayan. Gawa ito sa lokal na pine tree at mga bato at nagbibigay ito ng pakiramdam ng init at tahanan. Pinangalanan niya itong Cafe Dalisay. Isang araw, pumasok ang isang mag-inang pagod mula sa mahabang paglalakbay. Umorder sila ng kape at mainit na pandesal. Pagkatapos, lumapit ang ina kay Trisha para magbayad. Naku, ang sarap po. Nakabawi kami ng lakas. Heto po ang bayad namin. Ay, hindi po kami tumatanggap ng bayad dito. Malumanay na sabi ni Trisha. Sabay turot sa isang maliit na karatula sa may pinto. Binasa ng ina ang nakasulat. Ang biyaya ng bundok ay para sa lahat. Huwag mong bayaran, ipasa mo sa kabutihan. Ano po ang ibig sabihin yan? Tanong ng ina. Kung kayo po ay natulungan ng aming kape at pagkain, paliwanag ni Trisha. Ang bayad niyo po ay simple lang. Sa inyong paglalakbay, kapag may nakita kayong taong nangangailangan, tulungan niyo rin po sila sa abot ng inyong makakaya. Ipasa niyo lang po ang kabutihan. Naluha ang ina sa narinig. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat po. Simula noon, ang Cafe Dalisay ay naging simbolo ng pag-asa. Naging lugar kung saan ang mga magsasaka, biyahero at sino mang nangangailangan ay malayang makakakain at makakainom ng libre. Dahil dito, si Trisha ay binansagan ng mga tao bilang ina ng biyaya.
Isang buhay na patunay na ang tunay na kasaganaan ay hindi sa inipon na yaman, kundi sa biyayang patuloy na ibinabahagi at ipinapasa. Lumipas ang 1 taon ng kapayapaan at kasaganaan. Ang dating kapirasong taniman ni Tricia ay isa ng malawak na lupain ng mga puno ng kape na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga sanga nito'y hitik sa makikintab at mamula-mulang bunga. Ang bango ng mga bulaklak at ng mga butil ay naging permanenteng halimuyak na sa kanilang nayon. Ang dating mga mapangutyang kapitbahay na sina Aling Sela at Mang Cardo ay kabilang na ngayon sa kanyang mga pinakamasipag at tapat na tauhan. Ang kanilang mga makha ay mayroon ng tunay na ngiti at paggalang. Isang umaga, habang nag-iinspeksyon ng mga puno, nilapitan siya ni Aling Sela. "Tricia, tingnan mo ang mga bungang ito, kay pupula at kay tataba," masayang sabi niya. "Hindi ko akalain na ang mga kamay kong dati puno ng inggit ay magiging bahagi ng himalang ito. Salamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Ngayon, panatag na ang loob kong may maihahain sa aking pamilya gabi-gabi." "Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataong magbago, Aling Sela," nakangiting sagot ni Tricia. "Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin dito." Lumapit si Mang Cardo, dala ang isang bayong ng kape. "Narinig mo ba ang pinakabagong balita sa bayan, Tricia?" tanong nito. "Ang mga negosyo raw ni Mr. Chen ay tuluyan ng nagsara. Ang sabi ng mga matatanda, ang bundok mismo ang nagparusa sa kanya dahil sa kanyang kasakiman. Ang lupang gusto niyang angkinin, ang siya mismong nagpabagsak sa kanya." Tumango lang si Tricia, walang bahid ng saya sa balita, tanging pag-unawa lamang. Ang kabutihan ay nagbubunga ng kabutihan at ang kasamaan ay sumisira sa sarili nito. Sa wakas, payapa na ang kanilang mundo, isang kapayapaang pinapangarap niya lamang noon. Isang gabi, pagkatapos ng isang masayang araw ng pag-aani at pagtulong sa Cafe Dalisay, nakatulog ng mahimbing si Tricia. Ngunit ang kanyang pagtulog ay dinala siya sa isang panaginip na mas totoo pa kaysa sa realidad. Sa kanyang panaginip, hindi siya nasa kanyang silid kundi nasa isang gubat na ang mga puno ay gawa sa pilak na liwanag at ang mga dahon ay kumikinang na parang mga bituin. Ang hangin ay may dalang himig ng maliliit na kampana. Sa kanyang harapan, nakatayo si Dalisay, ngunit ang anyo nito ay nagiliwanag na tila ba ang kanyang balahibo ay hinabi mula sa sinag ng buwan. Isang tinig ang kanyang narinig, hindi mula sa bibig ng aso, kundi sa loob ng kanyang isipan, ang parehong tinig na narinig niya noon sa taniman. Ngunit na yun ay mas malinaw. "Tricia, huwag kang matakot." "Dalisaw?" gulat na tanong ni Tricia. Ang kanyang boses ay isang bulong sa sagradong lugar na iyon. "Ikaw ba yan? Nagsasalita ka?" "Sa daigdig na ito, oo," sagot ng tinig. "Nandito tayo sa pagitang mundo ninyo at ng aming kaharian. Ako ay isang bantay mula sa daigdig ng mga diwata, isang espiritu ng bundok. Isinugo ako sa mundo ng mga tao upang maghanap ng pusong dalisay na karapat-dapat sa biyaya ng aming daigdig. Sa lahat ng aking nakita, ang puso mo ang pinakamatatag at pinakamabuti." Naluha si Tricia sa narinig. "Bakit ako? Isa ka lang sugatang aso nang makita kita." "Ang mga sugat na iyon ang naging tulay, Tricia. Marami ang nakakita sa akin, ngunit ikaw lang ang nagpakita ng habag na walang hinihintay na kapalit. Iyon ang nagpatunay na ikaw ang hinahanap ko. Ngayon, ang misyon ko ay tapos na. Ang biyayang ating itinanim ay nag-ugat na ng malalim, hindi lang sa lupa kundi sa puso ng iyong komunidad. Panahon na para ako'y bumalik. Aalis ka na?" Humagulgol si Tricia sa kanyang panaginip. "Huwag, paano na ako? Paano ang taniman? Hindi ka mag-iisa," sabi ni Dalisay. Mula sa liwanag ng dibdib nito, dahan-dahan na buo ang isang maliit at makinis na bato. Kumikislap ito na parang may hamog at munting bituin sa loob. "Ang hiwaga na nasa aking dila, ang puso ng biyaya ng bundok, ay isinasalin ko la sa iyo sa pamamagitan ng batong hamog na ito. Ito ang magiging bagong tagapangalaga. Hanggat ang puso mo ay nananatiling dalisay at mapagbigay, ang biyaya ng iyong taniman ay hindi mauubos." Inilapag ng nagdiliwanag na si Dalisay ang bato sa kanyang palad. Naramdaman ni Tricia ang kakaibang lamig at mahinang tibok nito
na para bang may sarili itong buhay. Itago mo ito sa ilalim ng pinakamatandang puno ng kape. Ito ang magsisilbing ugat ng kasaganaan. At ngayon, Trisha, paalam, ipagpatuloy mo ang pagpasa ng kabutihan. Nagising si Trisha na humahabol ang hininga. Ang mga pisngi ay basa ng luha. Isang panaginip lang. Isang napakagandang panaginip. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang bagay na matigas at malamig sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang palad ay ang bato ng hamob, kumikislap sa sinag ng buwan na tumatagos sa kanyang pintana. Mabilis siyang bumangon. Sa may pintuan, nakita niya si Dalisay. Tahimik na nakaupo at nakatingin sa kanya. Hindi na ito isang nadliliwanad na espiritu, kundi ang kanyang pamilyar na kaibigan. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin ng malalim na pag-unawa at pamamaalam na hindi na nangailangan ng salita. Tumayo si Dalisay, marahang lumapit kay Trisha, at dinilaan ang kanyang kamay sa huling pagkakataon, isang dampi ng pasasalamat at pagmamahal. Pagkatapos, marahan itong lumabas ng pinto. Sa labas, ang kadiliman ng madaling araw ay hiniwa ng isang makapal na sinag ng buwan na tila isang silver na tulay na bumababa mula sa langit. Doon naglakad si Dalisay. Habang humahakbang ito patungo sa sinag ng buwan, ang katawan nito ay unti-unting naging mga kumpol ng liwanag na parang alikabok na ginto. Pagtapak nito sa mismong liwanag, ang kanyang anyo ay tuluyang naglaho na parang isang panaginip na sinipsip pabalik ng buwan. Naiwan si Trisha, nakatayo sa may pinto. Mahigpit na hawak ang bato. Ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang nakatingala sa buwan. Paalam, Dalisay, bulong niya sa hangin. Aking kaibigan, maraming salamat, mahal na mahal kita. Lumipas ang 5 taon. Sa bawat pag-ikot ng araw, ang biyaya ng lupa ay lalong lumalago. Ngunit ang puso ni Trisha ay nanatiling nakaugat sa lupa. Simple at mapagpasalamat. Ang dating maliit na tindahan niya na ngayon ay sentro ng Cafe Dalisay ay nagsisilbing puso ng komunidad. Taon-taon, tuwing araw na sinimulan niyang alagaan si Dalisay, ipinagdiriwang ni Trisha ang araw ni Dalisay. Ito ay hindi basta simpleng piyesta. Isa itong kanyaw, isang malalim na ritual ng pasasalamat sa lupa at sa kanilang kasaganaan. Sa gitna ng bukid, kung saan unang tumubo ang pinakamalaking puno ng kape, nakatayo ngayon ang isang simpleng rebulto. Gawa ito sa matibay na kahoy, isang asong kalye na nakatingala sa langit, tila ba nagbabantay. Sa araw na yon, lahat ay imbitado. Ang mahabang lamesa ay puno ng handang luto sa tradisyonal na putahe, pinikpikan, pinuneg, at syempre, ang pinakamasarap na kape mula sa kanilang ani. Trisha, mahal na mahal ka namin, sabi ni Aling Sela, habang inabutan siya ng isang mangkok ng kanin. Ngayon si Aling Sela ay hindi lang masipag, kundi nagiging forewoman na ng bukid. Ang boses niya ang pinakamatunog sa tawanan. Nakangiti si Trisha. Bakit parang may luha ka, Aling Sela? Masaya ba yan o malungkot? Masaya, Trisha. Masayang masaya. Hinawakan ni Aling Sela ang kamay ni Trisha. Naalala ko lang nung una. Sarili ko, ang inggitera ko talaga. Araw-araw inaantay kong bumagsak ka, na magkamali ka, para lang masabi kong tama ako. Pero araw-araw ang nakikita ko, lalo kang umangat, at hindi ka umangat ng nag-iisa. Hinila mo kaming lahat pataas. Hindi ko kayo hinila, Aling Sela. Tumayo kayo sa sarili ninyong paa. Pagtatama ni Trisha. Ngunit may lambing sa boses. Pero binigyan mo kami ng hagdan. Tingnan mo ang anak ko, si Mila. Nag-aaral na sa kolehiyo, Trisha. Dati, wala akong maibigay. Ngayon, dahil sa kape, dahil sa trabahong ibinigay mo, mayroon kaming pangarap. Kaya't, salamat sa pangalawang pagkakataon, Trisha. Ito ang tunay na biyaya. Ang biyaya ay ang kasipagan ninyo, bulong ni Trisha sa sarili. Kung hindi sila nagtiwala sa akin, walang mangyayari. Ang pagbabago ay kailangan ng kasipagan at pagtitiwala. Dalisay, sana nakikita mo ito. Maya-maya, lumapit din si Mang Cardo.
kasama ang ilang magsasaka na dati naghihirap din. Trisha, may sasabihin kami sa'yo. Panimula ni Mang Cardo, seryoso ang mukha. Kaming mga dati mong kapitbahay, gusto naming ipahayag ang aming pasasalamat. Hindi ninyo kailangan yan, Mang Cardo, sabi ni Trisha. Kailangan namin, Trisha, giit ng isang matandang magsasaka na si Mang Kiko, na ang mukha ay nakangiti na ngayon at hindi na malungkot. Naalala mo nung tag-ulan, halos mamatay na ang tanim kong mais. Binigyan mo kami ng mga pataba at kagamitan. Sa totoo lang, naging doble ang ani ko. Ang lupain na dati ay parang galit sa amin. Ngayon ay nagbibigay na ng pagmamahal. At ako, Trisha, singit pa ng isa. Salamat sa suporta mo sa aking pamilya. Ang lola ko, nakabili na ng gamot dahil sa sahod na binibigay mo. Hindi na namin kailangan mangutang sa mga ganid. Ang Cafe Dalisay ay hindi lang negosyo, Trisha. Ito ay pamilya. Napuno ng damdamin ang dibdib ni Trisha. Ito ang tunay na yaman. Hindi ginto, hindi pera, kundi ang mga ngiti at ang pag-asa sa mata ng mga tao. Ang bawat butil ng kape, bit-bit ang istorya nila. Hindi ko kayo pinagpapasalamat, mga kaibigan, ani Trisha, halos pabulong. Kayo ang tunay na biyaya. Ang kanyaw na ito ay pagpapasalamat sa bato ng hamog, sa bundok at sa pagkakaisa natin. Sa paglipas ng panahon, ang tanyang kwento ay kumalat. Ang babaeng halos walang-wala na piniling maging mabuti sa halip na gumanti ay nakilala. Tinawag siya ng lahat, mula sa mga lokal na mamamahayag hanggang sa mga negosyante, bilang reyna ng kape ng Cordillera. Trisha, kumusta na ang reyna natin? Tanong ng isang tagalungsod na dumalaw sa selebrasyon. Ay, tigilan nyo na yan. Malakas na tawa ni Trisha habang nagliligpit ng mga plato. Reyna? Kung reyna ako, hindi ako maghuhugas ng pinggan, sagot niya. Wala naman nagbago sa akin. Ang tanging nagbago kumpara sa dati ay mas masarap na ang kape ko. Sa isip niya, reyna ng kape? Wala yan sa titulo. Ang reyna nakasuot ng porona at nakaupo sa trono. Ako, mas gusto kong nakayapak. Nararamdaman ko ang lupa. Ang yaman ko ay ang putik sa pagitan ng mga daliri ko at ang amoy ng bagong aning putil. Hanggat nananatili akong Trisha, ang anak ng bundok, hindi ako lilisanin ng kasaganaan. Isang umaga, mga ilang taon pa ang lumipas, nakaupo si Trisha sa kanyang malaking teras. Ito ay isa ng madandang bahay, simple pa rin ngunit matibay, na itinayo sa tabi ng kapehan, gamit ang kahoy mula sa bundok. Umiinom siya ng sarili niyang paboritong blend, pinagmamasdan ang makapal at puting hamog na bumabalot sa Cordillera, tila bakumot na bumabalik sa tulog. Ang ganda talaga, bulong niya, habang iniikot-ikot ang tasa sa kanyang kamay. Kung nasaan ka man, Dalisay, sana ay payapa ka. Salamat sa lahat. Hindi ko malilimutan ang ginawa mong pagbabago sa buhay ko. Habang nakapingin siya sa ibaba ng burol, sa direksyon kung saan unang lumitaw ang liwanag noong gabing umalis si Dalisay, may narinig siyang isang tunog. Woof! Mahina lang. Sang tahol na tila bitbit ng hangin, manitis at malayo. Hindi iyon galing sa aso ng kapitbahay. Hindi iyon tunog ng totoong aso. Ito ay tunog ng alaala, malinaw na malinaw, parang tugon sa kanyang panalangin. Mabilis na tumibok ang puso ni Trisha, hindi sa takot, kundi sa galak at kakaibang kaayusan. Ngumiti siya. Alam niya, ito ang paalala ni Dalisay. Hindi siya iniwan. Ang aso ay naging bahagi na ng espiritu ng bundok, isang bantay na umaalalay. Ito ang dahilan kung bakit niya ipinamahagi ang lahat. Ang totoong kasaganaan ay hindi nakikita sa kung gaano karami ang pera sa bangko, kundi nararamdaman sa pusong marunong magpasalamat at magbahagi. Ang biyaya ay dumadaloy lang kung hahayaan mong lumabas ito. Inangat niya ang kanyang tasa, tiningnan ang mga puno ng kate na nagpapatunay ng kanyang kwento, at bumulong. Salamat, Dalisay. Salamat sa lahat, kaibigan. Pagkatapos, tumingala siya sa kalangitan, kung saan unti-unting sumisikat ang araw at tinaas ang kanyang boses. Higit sa lahat, salamat, Panginoon. Ito ang tunay na himala.